Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. Sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa naging balita kani-kanina lamang po at nagkumpirma na rin sa mga sinabi ko noong nauna kong video patungkol nga po dito sa magiging diskarte ni Vice President Sara Duterte. At kung mapapansin nyo doon sa ating title ay medyo nakakatuwa yung title ko ngayon. So ang title nun is Naglaro na si Inday. Tama po. Pero hindi po katulad nung iniisip ninyo na laro. Ang ibig ko pong sabihin dyan ay naglaro na po ng high stakes politics si BP Sara, na kung saan noong ko pa sinasabi na kung nais ni BP Sara na masecure ang 2028 national election, kinakailangan dito pa lamang sa midterm election ay kumikilos na dapat siya. Maraming beses ko nang sinasabi po ito, pero nakikita naman po natin sa mga interviews ni BP Sara na para bang wala siyang interest. Talagang tahasan niya ng sinabi na wala siyang i-endorsong politiko itong midterm election dahil ayon sa kanya, siya na raw po ay na-scam, na-loko, na-budol na. Pero siyempre, nagbabago ang lahat. Ika nga, pagdating sa politika. At sa sitwasyon ni BP Sara, kailangan niya ng matitibay na kaalyado sa politika. Pero siyempre, sa personal, hindi natin pwedeng garantihan niya. Pero sa politika, gamitin mo ko at gagamitin kita. At ang naunang dalawa, nakakagulat para sa akin, itong unang dalawa na, hindi pa naman talaga sinasabi ni BP Sara ng opisyal, pero may mga naglabasan ng mga video na kung saan marami ang nagkukumpirma na ang unang dalawa na inendorso niya ay siyempre si Senator Amy Marcos at ang isa sa mga Villar na kumakandidato, yung babae. Hindi ko lang alam yung unang pangalan. Paki-comment nyo nga sa baba kung ano yung unang yung babaeng Villar na kumakandidato ngayon. Pero anyways, kung mapapansin po ninyo sa mga unang inendorso ni BP Sara ay siyempre ang numero uno dyan na ating mapapansin ay si Senador Amy Marcos na masugid na taga-suporta ng mga Duterte, magmula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ngayon kay BP Sara. Kung natatandaan ninyo, si Senador Amy Marcos ay sumuporta noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilan lamang po sila. Pero ang pinakamalaki contributor, ayon na rin kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay si Senadora Amy Marcos. So hindi na, nakakagulat lang po ngayon dahil siyempre isa po siyang Marcos at ang dumidikdik ngayon kay BP Sara at sa mga Duterte ay ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. So nagtataka kayo kung bakit si Amy Marcos ang unang pinakamalaking inendorso niya. Sa kabila ng marami ding mga kaalyado ni BP Sara ang medyo tinatabangan na at napaplastikan na.
kay VP Sara, kay Senadora Amy Marcos. Well, unang-una, ang sagot diyan, hindi man kayang itanggi ng mga Duterte na napakalaki ng naitulong ni Senadora Amy Marcos kay Inday Sara at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte in terms of kampanya. At malamang pinansyal na rin dahil, well, alam naman nating mayaman si Senadora Amy Marcos. Kaya syempre, hindi rin mapapahindian kahit na alam ni VP Sara na ang kapatid ni Senadora Amy Marcos ang nagpabiyahe sa kanyang ama papuntang Dahig. Pero syempre, para sa sinabi ko, gamitin kita at gagamitin mo ko. At nabanggit ko na rin ito na just in case, just in case na pala rin o makalusot muna si VP Sara dito sa mga problemang kinakaharap niya, yung impeachment, nahandyan si Senadora Amy Marcos na sumusuporta sa kanya. At kung pala rin na manalo si VP Inday Sara sa 2028 national election, ay meron din naman siyempreng magpapakalma, magpapalambot at magpapabawas ng init ng ulo at pagganti ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos. So, naturalmente, kailangan mamaraan si Senadora Amy Marcos. Tandaan nyo, ang kapatid ay kapatid at ang dugo ay dugo. Hindi naman siguro pababayaan ni Senadora Amy Marcos si Pangulong Bongbong Marcos sakalit si VP Sara naman ang maging Pangulo. At alam niyo naman, ganti-ganti lang yan. Panahon mo, panahon ko. Ganyan yan, ganyan sa politika. So, yan ang una ko nakikitang magiging trabaho ni Senadora Amy Marcos once na pala rin na manalo si VP Sara sa papanguluhan sa 2028 national election. Pero sa ngayon, siyempre, medyo ayon sa mga surveys ay medyo bumababa ang rating ni Senadora Amy Marcos. Siyempre, marami din siyang kritiko, lalo-lalo na sa mga taga-suporta ng mga Duterte. Kaya ang pinakamagandang diskarte, ni Senadora Amy Marcos ay makuha ang endorso ni VP Sara. So, hindi natin alam kung paano ang ginawa niya ron. May mga nasa isip tayo, pero syempre, spekulasyon lamang po yun. At tingin ko hindi na rin masyadong importante. Alam niyo naman yan, may pangakuan yan. Halimbawa na, ako yung mag-i-endorso, ako yung sikat. Ito ang i-endorso ko. May kasunduan tayo, syempre. May ipangako ka sa akin para suporta ko sa iyo. So, ganyan yan, maliwanag yan. So, dito naman tayo sa ikalawang sinuportahan kagad o inendorso ni VP Sara. Yung Villar, yung anak ni dating Senadora Manny Villar at ni incumbent Senator Cynthia Villar. So, well, alam naman natin na napakalakas ng impluwensya ng mga Villar pagdating sa politika. At ikalawa, syempre, isa sa top 100 yata sa buong mundo o sa Asia na pinakamayaman ay ang mga Villar. So, syempre, alam mo na,
pera. Ika nga, pagka dumating na yung oras at kakandidato na si VP Sara, kailangan niya ng financial support. At isa ang mga bilyar sa maaaring mag-provide sa kanya ng financial support sakali man at makatakbo siya sa 2028 national election. So magaling. So kaya yung title natin naglaro na si Inday. So yan yung sinasabi ko na kinakailangan matutunan ni BP Sara. Alam niya ang local politics, pero iba ang national politics. Talagang kailangan makipagkaibigan ka dun sa mga taong alam mong malaki ang maitutulong sa'yo. Malaki ang maiaambag sa political career mo. At si Senador Amy Marcos at at mga bilyar ay napakalaki ang maitutulong sa kanya pagdating ng oras. So tama yung ginagawang discarding ngayon ni VP Sara. Kumbaga parang binawasan niya yung pride niya at inuna niya yung talagang kailangan ngayon. Kailangan niya ng suporta, ng malalakas na suporta mula sa mga maiimpluwensyang mga tao kagaya ng mga bilyar at syempre kay Senador Amy Marcos. Well, basically mga Marcoses. Kailangan niya ng isang Marcos na nasa panig niya. At syempre ang kalaban niya ngayon ay mga Marcoses at ang mga Romualdez. So kailangan niya ng isang kaalyado na direkta, nga, na nasa pamilya ng mga Marcoses. So, tama ang ginagawa niya. Laro ng politika. At syempre, aamtayin natin. Meron pa yan, sigurado ako, may mga senador pang i-endorso yan sa ayaw at sa gusto niya para masecure niya ang Senado itong midterm election. Meron din niya siyempre sa mga kongresista hanggang sa pinakamababa sa lokal na mga mayor, governor, meron niyang susuportahan. At kung hindi ako nagkakamali sa mga oras na to, umuusok na ang telepono ni BP Sara sa mga tawag ng mga politiko na pumipila para makuha ang kanyang endorsement. Maganda rin siyempre ang endorsement ng Pangulo dahil siyempre nasa kanila ang makinarya. Pero kung hindi man mas malakas o kasing lakas ang endorso ng isang BP Sara, sigurado ngayon pa lamang marami nang tumatawag sa kanya. At ang isa na sinasiguro ko na namamangka sa dalawang ilog ay si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na nakatulong sa kampanya ni BP Sara at ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko makalimutan niya si Gloria dahil sa ibang topic siguro baka mabanggit ko sa inyo, pero dito hindi ko na siya bibigyan ng importansya, pero garantisado mga amo, ngayon pa lamang marami na ang nakikipag-schedule o kumukuha ng schedule para makausap si BP Sara at maligawan para sa kanyang endorso. Tamang-tama, halos isang buwan o mahigit isang buwan pa bago ang eleksyon o kulang-kulang isang buwan bago ang eleksyon ay marami pa siyang mga politiko na maaaring i-endorso. Maraming nakapila dyan. Kaya siyempre ang administrasyon ngayon, ang comment parang medyo nararamdaman ko nininervyos sila dahil kumilos na
si BP Sara at naglalaro na si Inday. Bagay na nagpapasakit ng ulo ngayon ng administrasyon. Kaya pati ang administrasyon ngayon, nag-uumpisa na rin tumawag sa kanilang mga kaalyadong politiko para malaman kung ika nga may chance ba na lipat bakod sila. Ganun din sa Kongreso. Yan, si House Speaker Romualdez, siyempre, nagtatawag na rin yan. Kaya ito, maganda to. Lumalaban na ng politika si BP Sara at makikita natin ang resulta niyan pagkaraan ng eleksyon kung sino ang mas marami ang naipanalo, kung si BP Sara ba o ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. So, dito ko muna patatapusin ang video na to at sa susunod ko pa pong mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.